Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Dekada nang umaasa sa mano-manong pagtatanim ng palay ang mga magsasakang tulad ni Kata Obinario ng Nueva Ecija. Mababa ang kanilang kita dahil sa taas ng production cost, dulot ng pag-aararo gamit ang kalabaw at pagpapatuyo ng palay sa pagbibilad sa kalsada. Dahil dito, sa bawat 100 sako ng palay, 4 ang natatapon lang, kaya lugi ang mga magsasaka. Ito ang problemang gustong lutasin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Libo-libo ring makinarya at pasilidad ang ating binuksan at pinamigay para sa mga magsasaka. Last week, dinayo ng Pangulo ang Gimba Nueva Ecija para inspeksyonin ang Rice Processing System o RPS, ang modernong pasilidad para sa pagpapatuyo at paggiling ng palay. Pero para pampabilisan, kailangan ito mechanization ang ginagawa natin. Dagdag pa ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. Pagbibilad ng sa kalye, maraming losses dyan Tsaka maraming mapangit yung quality. Better quality means better price. 213 ang ginagawa at ipinamamahagi ngayong rice drying facility sa iba't ibang lalawigan. Ininspeksyon din ng Pangulo ang katabing rice mill. Nandito na yung milling, nandito na yung drying. Lahat ng value added ay nandito, naiiwan sa kooperatiba, naiiwan sa mga magsasaka. Ang modernisasyong ito ang bagong muka ng agrikultura. Yung mga nagsasaka ay nakangiti at ibig sabihin na maayos ang kanilang hanapbuhay. Sila ang nagpapakain sa buong Pilipinas, kaya alalahanin natin lagi ang kanilang kalagayan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ito ang bagong kwento ng agrikultura, ang pagtatanim ng pagbabago at ang pag-ani ng pag-asa. Game, 1, 2, and... Paatuhod, balikat ulo, kita pwetan, may wangat sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sentruhan mga balita, pangumusta, ngan iba pa, Info Centrum. Info Centrum. Ingatanan, may kalabutan, pahinhan, tama nga impormasyon. Info Centrum, Penpen Bumida, the voice of information. Monday to Saturday, 2 to 3 p.m. at DYES, Radyo Pilipinas. Info Centrum, Info Centrum. Mopay nga Kalub ka barangay, may na kita 10 minutos na nakalabay alas 2. Mopay nga halag. Happy Wednesday, March 25.
Welcome hato na taramdan na Info Centrum with Ate Pen. Kabakyang naton didi Master Control Engineer Alcuin Baldonido. Transmitter Chief Tig Joey Policarpio. Pinagiton supervision ni Ate Ruth Rivera Abunda. As usual ada kita ito na kaalas 3 yan ang kulub. Nahingalang aga asya ni Ate Merns ito na nahingalang aga baka papasok. Takay may dapat naman yan emergency power interruption. Oo. So waray nahira yan na kuryente didadapit barangay Bayubay diniha ato na syudad hito na Borongan. Maupay nga kilop mga taga barangay Bayubay. Dito dapit hito na mga countryside kuno ka dyan Ate Pen. Malitaw dito ito na mga umah yan na kay sige naman ito na barabri. Maupay nga kilab di daha iyo sige kinahanglan na permigud may may ada tubig nga daradara kay gipapasui. Hala daw kuno Ate Pen adtong mga barangay apektado yan na hiton power interruption. Oo. Nagtikang ini kanina mga alauna yan nga kulop nga da ini hiton nga dahiton ka alas 4 pa iton brown out. Maupay nga kulop dida barangay Bayubay, barangay Kagbunga. Sugad man na barangay San Pablo, diniha ato na syudad hito na Borongan. Brown out kamo dida, nagtikang pa kanina na alauna nga na kakilupamain. Engineer Alcuin, kasiring ko yan na. Asya ba, kailangan natin ito na picture. Hala, i-check natin ito na photo kung kakilo pa ba ini nga brown out? Hala daw. Ikaw ako Ora di nakabutang ha. Uni na i-check natin iton bangin kita makuryente diri mangay andida diri mangay brown out dida ha iyo. Uni na i-check natin adton nag-brown out ba or human nakakilop. Barangay Bayubay, Barangay Kagbunga, nga na Barangay San Pablo, diniha ato na syudad dito na Borongan. Good afternoon. Kumusta hunta na lahira dida special mention hiton mga kabarangayan diniha ato na syudad hito na Borongan. Mapaso na pa daman yan na pero ba ito na ato na temperatura hala kalawan naton. Pamati ko yan nga mga oras si Ate Merns in maupay iton kaduyan yan niya. Oo, dida naman ha Point Mary. So ito na temperatura yan didi amon na syudad ito na Borongan is 29 degrees Celsius but feels like 34. Bisan ko na mapaso didi madagaang sige daw Engineer Alcuin may dako dida video clip kanina itan adlawi pa daman. Sige na to na paglinibot-libot pag kinalap na mga balita. Adi naman videohan ko dida iton may sawang area. Mapaso pagkalaw ta pala nga ni dida hito ng video amo na bluro. Pero nasa ring didi Mr. Pag-asa nga yan nga mga oras is mostly cloudy kami didi ha Borongan. May daganda mga barkada nga mga dampog. Kanina itan diri palit giiha tipakan hikita station. Hala tiguan niyo taga Borongan ka kung aramnim ito na nga lugar dapit. Ay syempre kuno Ate Pen yadto kinikita ito na kampanaryo. Syempre din hikuno ito hamay dinhi talaga dida ito sawang talaga nga area. Ayan, so although na blue ito na kalangitan pero may dagihapon na
barkada nga mga dampug Mr. Sun. Pero yan nga mga oras, okay ito na aton panahon diniha syudad hiton Borongan. We have 29 degrees Celsius but feels like 34. Official na nga gin anunsyo na pag-asa adton kahuman hadton northeast monsoon. Ito na northeast monsoon. Iton amihan, iton kamauran. So gintapos na hadton DUST pag-asa sa Litya na nagtitikang na iton hot dry season. Actually Lunes pa ini adton official nga anunsyo hadton DUST pag-asa na Marso 23. So pag nasiring nagawas na hiton northeast monsoon o amihan season, so tigaman na hapag tikang hadton na mapaso ngan sugad man mamara. Mamara nga panahon. Pero din aton diri man gudtal daman bisan kon nasiring nang nagtikang na iton kamapaso. May dagihapon mga pagtarot-tarih tila gihap kita nga inaabat. So baagi importante labi na iton mga kaumhan, mga aton mga rice land nga nasa arigla talaga na depende hiton oran kung tinatawag rain-fed. So ginlalauman nasa ring ito na pag-asa adto na masitaas nga temperatura maasunod nga mga adlaw may danadamahin mga heat index nga iga flash iga post. Pero bisan pa man posible gihapon ito na mga panalagsa nga thunderstorms. Saligin sasagdunan adto na publiko magabantay kita kontra heat stroke, mga heat related nga mga illnesses. Unina may dakita hito na pan-use advisory bahin ito na mga sakit nga naatakar kun mapasok. So syempre magtipid naman kita paggamit ito na tubig ngan pagtipid naman kita hiton enerhiya hiton kuryente baka mapasok pa daman pakay bangin maghinitaas dama ini ito na presyo hiton aton electric bill ina nga niin kinahanglan na talaga nga magtipid kita. Kabarangay na aton na oras may dana kita 18 minutos na an nakalabay alas 2. Sige daw. Tikangan natin ini nga mga info balita masyado inihin kamapaso nga restoryahan ito na pagdaga krisis ito na enerhiya nga ni kakilip nga adlaw gin deklarar na ginapailarom na kita adto na bugos nga nasod Pilipinas in a state of national energy emergency. National Energy Emergency. So mag-iiha pa damain usa ka tuig labot lakon na pahilawigan o pahaliputon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. So magpapadayon daw gud ini sa kubhin usa ka tuig ang pagsakop hito na bugos nga Pilipinas ini na nga tinatawag State of National Energy Emergency. Pero sa ring pa may dahini gahum ito na ato na Pangulo nga pwede ini i-extend or pwede man daman diri paabuton sa katuig ito na implementasyon hini. So madepende la kung ito na magiging kamutang kung magpadayon iton gyera. So ang deklarasyon hini nga NEE National Energy Emergency para ini kasunod ini na pagdeterminar adto na Department of Energy nga ang gyera dito naman sa Middle East iton tension dito sa Middle East dakot talaga iton hulga iton global nga production hiton lana nga iton pagtransport iton epekto hini nga ni haaton. So waray man hini kasiguraduhan iton
iton timeline ba ano hiton tension dito naman ha Middle East salit ada naman iton problema ano hapag taga global market hiton energy kay sobra man iton kadilataran no hiton supply chain salit ada iton pabag-ubag-o ano hiton presyo hiton na lana habugos nga kalibutan. So para man magkamay-ada kita energy security so kinahanglan ano nga magkamay-ada hina power iton aton Pangulo. Ngan kabahin liwat ini ano on executive order siring paman. All right. So adi aton pamatian hi Presidente Marcos Jr. Welcome. Malacanang Paras. It is an honor for me to stand before the Doctors to the Barrios batch number 43. Kayo ang ilan sa pinakamahusay, matyaga at may malasakit na manggagamot ng ating bansa. Hindi madali ang landas na inyong tinahak. Naglaan kayo ng mahabang panahon sa pag-aaral. Madalas, kulang sa tulog, sakripisyo ang oras sa mahal sa buhay upang makapaglingkod lamang sa inyong kapwa. But today marks the beginning of another path that requires not just clinical skill, but presence, patience, and purpose. You will go where the needs are greatest, where systems are still beginning only now to catch up, where every decision that you make carries real weight and makes a real difference in people's lives. This deployment of this batch of doctors comes at a critical moment. Access to healthcare in rural and geographically isolated areas remains heavily constrained by limited resources, by distance, and the absence of medical professionals. Maraming komunidad pa rin ang umaasa sa iisang doktor sa kabila ng dami ng taong nangangailangan ng serbisyo medikal. Ang ilan sa ating mga kababayan, kailangan pang bumiyahe ng ilang oras kahit may sakit na sila. Gagastos sila ng malaki para sa pamasahe at mag-aantay ng matagal para makapagkonsulta lamang ng manggagamot. Dahil dito, sinabi ko sa DOH na tiyakin na makakapagpadala tayo ng mga doktor sa lahat ng munisipalidad, lalo na sa mga lugar na hindi madaling abutin at kulang ang serbisyo medikal. Kasabay nito, nagbilan din ako na patibayin at palakasin ang regular na pagbisita ng mga health professional sa ating mga RHU. Since the establishment of the Doctors to the Barrios program in 1993, this program has deployed close to 2,993 physicians across the country. Through the sustained implementation of this program, we have reached a historic milestone of 0 doctorless municipalities nationwide in 2025. Today also marks a significant achievement because now we have before us the largest single deployment in the program's history. Batch 43 is composed of 290 physicians. And it is an achievement, but it is not our endpoint yet. Hindi sapat na may doktor lamang sa isang lugar. Mahalaga ring matayak ang tuloy-tuloy at madaling maabot na serbisyo na naibibigay sa ating mga kababayan. More than just delivering healthcare, you're being deployed to help ensure that our people, especially those in the GIDAs, receive the services that they need. For every Filipino, the goal is not just relief, but a health system that continues to serve them in the years to come. Kapag maayos ang kalusugan ng ating mga kababayan sa komunidad, mas gumagaan ang buhay araw-araw. Mas maraming bata ang lumalaking malusog at nakakapag-aral na mabuti, at mas maraming magulang ang makakapaghanap buhay na walang iniindang karamdaman. At kapag malusog ang komunidad, mas nagiging produktibo ang mamamayan, kaya't mas malaki ang pagkakataong umangat ang pamayanan. And that is why this administration stands firmly behind our healthcare workers. We continue to strengthen the National Health Workforce Support System.
We will invest in your training, in your safety, and your well-being, so that you might be able to continue to serve with excellence, to heal with care, and to lead with compassion. Dalhin ninyo nawa ang husay, dangal at tapang ng isang Pilipinong manggagamot saan man kayo magpupunta. Habang kayo'y nagsisilbi sa iba't ibang panig ng bansa, dalangin namin ang inyong kalusugan at kaligtasan at ang patuloy na lakas na loob sa bawat araw ng inyong paglilingkod. Sa bawat Pilipinong maaabot ng serbisyong pangkalusugan at sa bawat pamilya, hindi na mangangamba tuwing may karamdaman, dito natin unti-unting hinuhubog ang bagong Pilipinas. Mas malusog ang pamumuhay at mas handa para sa kinabukasan. Muli, maraming salamat. Mabuhay ang mga Doctors to the Barrios. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Thank you, Mr. President. Amadto ka barangay na naging mensahe na aton Pangulo, Presidente Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ayan naman na panguna na Doctors to the Barrio Batch 43 send-off. Kundiin 290 nga mga doktor amo adton igde-deploy ha mga lugar, mga liblib nga mga lugar, mga higrayo nga lugar. So nanguna Presidente Ferdinand Romualdez Jr. na panata sa bayan, Doctors to the Barrio DTTB Batch 43 Presidential Send-Off. So dida ito ang pagbuhata Heroes Hall Malacanang. Kabahin ini na programa hadto na Department of Health kon DOH kundiin 290 nga mga scholar physicians na batch 43 adton igdi-deploy iba-iba nga lugar nasod. So darahini sumagka na kabugusan na pera na yan na iton kabugusan nga mga Doctors to the Barrio 2,993 na adto na mga doktor nga naipadara ilarumhan na sabi nga na siya tikang na pagtikang hini 1993 pangayan So tuyuhan programa na pagbulig kakulangan mga doktor geographically isolated and disadvantaged areas kun GIDAS kundi indamo nga mga Pilipino adton limitado adton access mga panguna kun mga batakan nga serbisyo pangkalusugan. So adton aktibidad nga ginatambungan naton Pangulo nagdara aton oras may na kita ka barangay 28 minutos na nagkalabay alas 2. Nahinumdumlaak pag kadto namon barangay Malubago dito naman may dolong, may dahira dida bungtuhan may dolong, may dahira bag-o nga Doctors to the Barrio ginintroduce adto ni Dr. Baldono ito ni ira dida Municipal Health Officer nga anira bag-o nga doktor bata pa taga din aton syudad dito na Borongan. So dito i-assign kanan DOH Doctors to the Barrio Doktora Badukdok. Nahibaruan ko kaurupdan ko pangayan mga taga-Bato. So ayan, kaupay salit saring paman ni Dr. Baldono hanamon hadto one time pag interviewan kanan kuan adto an puro kalusugan launching didtohan mga tayaw daman nga barangay Hamay Dolong kumbaga kukurian nahira adiri nahira kukurian pagkadto hiton sawang hiton bungto kay mismo iton mga taga Doctors to the Barrio in asya na iton makadto hiton mga higrayo nga mga lugar. Wow, kaupay. Padayon la natatagamtam mga labas sa kadagatan mga lubiha mga kaumhan utanon dumangan kahumayan. Ikaw ako istihanon. Uy, bakit ganyan? Anuhin? Engineer Alcuin, ini?
Alright, sige. Okay, so nga di nakitahan aton masunod nga mga balita. So giupay ini nga pagtaga programa hiton aton gobyerno pinagikan PBBM iton Doctors to the Barrio. So send off ngayon adto 43 amuin papakalat na ngadto hiton iba-iba nga mga tayaw nga mga kabarangayan kon GIDA. Alright, so kanina antes aton pag alin susunod mensahen aton presidente siringta pa adi naman kita sakop na kita ito na bugos nga nasod na state of national emergency, energy emergency. So ginpermahan ini aton pangulo nga saring paman may dagahom ito na pangulo, pwede ini pahilawigan, pwede may extension, pwede liwat diri paabuton hinasa ka tuig. So executive order number 110. So amin hiya adton declaration han state of national energy emergency. Ngan may danamahin pahayag suporta ang Philippine National Police ha deklarasyon han state of national energy emergency para atubangon ang kakulangan han supply han energy han nasod na saringhi Police General Jose Melencio Nartates Jr. kaupod ang PNP han gobyerno hapag atubang hininga ayat ngan sisiguruhon nira adton hapsay nga pagpatuman han mga pitad base magpabilin ang kamurayawan nga na maprotektaran adton nagkatauhan. So nakaalarto sumalahiya iton aton mga kapulisan nationwide habugos ini nga nasod labi na mga vital installation. So iray ni ginkikitan iton mga matatao nga lugar, mga importante nga mga mga critical infrastructures nga na syempre ito na komunidad. So padayon ini nga gina-monitor nga siring paman aatubangan hito na PNP ini nga nga ato na sitwasyon para mamintinar iton kamurayawan ngan siring paman ginpapasiguro nira nga iton PNP on top hira hini nga situation para maprotektaran iton nga tanan nga mga Pilipino. So nanawagan liwat ang PNP ha publiko nga magpabilin nga may bastante nga impormasyon. So importante. So diri kumbaga napadara iton na mga fake news. So kinahanglan iton boroblig nga maging responsable hapaggamit hiton enerhiya. Nga nakasumpay hini ka barangay kakilip nga adlaw may dahini liwat may kalabutan hiton giniarestoryahan yan nga pagtaga energy conservation ngan sugad man ito na mga pitad at the top ito national level down to the local level kakilip naman may dahini igin pahayag hi Mayor Dayan may pagisumpay hiton pitad nga pagbubuhatan nga nagtikang naman nga ni aton mga preparations hiton na local government unit hiton na Borongan ngan may dakita yan na babantayan atensyon iton na mga rehistrado nga mga trike drivers. So diniha aton na syudad hiton na Borongan kay labot la hiton fuel subsidy porma hinasang coupon in iton DSWD naman Regional Office 8 cash ito ni gahatag nga 5,000 pesos. Hangatanan 1,908 nga mga rehistrado nga mga tricycle drivers diniha aton syudad hiton na Borongan. Amin ni kakilip aton igin sumat ni Mayor Dayan haya pag-atubang naman local media kakilip pinaagihin na press conference. So nasa ring Mayor Dayan tinawagan daw hiya kakilip ni DSWD 8 Regional Director Grace Subong, Ma'am Grace Subong nga igin sumat adton na 5,000 pesos each nga dahiton na mga registered
nga aada nakalista hiton TLFRU no dinhi aton syudad. So tag 5,000 pesos. So kung sano ini as the soonest ini orila igahayag ni Mayor Dayan kung ano adton petsa pero ginaruan na hiyahad ton exact number kung pira. Alright, so balikan natin. Okay, ngadto ha, Malacanang. Kaya natin ipaliwanag. This is what's happening. May gera dahil sa ganito. Sa pagbata, ang hirap may paliwanag basta't natatakot na lang sila. And so this is the problem that we were facing. So this was the initial problem, and this is the first concern that we addressed. And since that time that we have set up the systems for repatriation, we have already nakauwi na ang mahigit 2,000 OFW, mahigit 16,000 na ang nakatanggap ng tulong. Ito sa pamamagitan ng pagkain, ng tirahan, medical care, transportasyon, financial support. Ito ang mga nakauwi. Meron din tayong ibinibigay doon sa ating mga kababayan na nandoon pa rin at nangangailangan ng ating tulong. At hindi natin ititigil ito. Patuloy ito ang ating pagpauwi ng ating mga kababayan. At naka-4 na tayo na charter flight na nakauwi. At ito hindi lamang galing sa isang lugar, kung hindi pinupuntahan ito sa iba't ibang bansa, nagkikita-kita sila sa isang lugar, sabay sasakay ng eroplano bago iuwi dito sa Pilipinas. Patuloy natin yung ginagawa ito at hindi pa kumpleto sa 2,000 na naiuwi natin. Kulang pa, meron pang mga gustong umuwi pa. At sila naman ay dahan-dahan ay ginagawa namin ng paraan upang umuwi. Ang mahirap ay ang pag-charter ng eroplano at saka ang paglipat kahit yung by land. Yun na nga, nung ilang unang araw, sinabi ko sa kanila, huwag kayong basta't magsasarili. Dahil kung mag-convoy kayo, pag nasa taas nasa 10,000 feet yung eroplano, hindi nila malaman kung yung ba ay mga militar o yung ba ay civilian. Baka magka-problema, magka-misencounter kung tawagin. Ngayon, tinitiyak natin na lahat ng movement ay cleared by the local authorities para lahat sila ay maging safe. At ito ay patuloy natin ginagawa. We are chartering flights. We started with 1 a week. I start to accelerate that to 2 a week. Depende talaga kung kailan nila sasabihin sa atin na maaari nang magpalipad. At meron iba dyan na sumasakay sa commercial, meron yung iba sinasakyan yung ating mga chartered na eroplano. And we will continue to do this until the war ends or until we have repatriated all of our nationals back home here to the Philippines. Then and now the next part of the challenge that we were facing was the supply and the pricing of petroleum products. Kaya't ang una naming tiniyak ay ang unang tanong ko sa Department of Energy, ano ba ang stock natin ng diesel, ng gasolina, ng kerosene, ng jet fuel? At ito ay binigay sa atin. Marami sa inyo ay nakita naman ninyo yung unang report kung ilan ang supply natin. At ang instruction ko sa kanila, huwag niyong titigilan. Maghanap kayo pa ng supply dahil hindi natin alam kung gaano katagal pa ito. At pag sasabihin natin, we are talking about 45 days on average, more or less. Pero hindi natin alam how long this will last, how long the supply is going to be diminished or from the Middle East to the Straits of Hormuz. So our authorities are all continuing to find new sources for the supply. First of all, what we tried to do was to ensure
that the contracts that we already had would be honored. Halimbawa, may kontrata tayo na mag-import tayo ng ilang bariles ng langis, ng diesel, ng kung ano. Kung ito ba, ay tiyakin natin na patuloy na makakarating talaga ito sa Pilipinas. Nung unang ilang araw, lahat ng hindi kami masagot ng mga supplier natin ng oil and petroleum products dahil hindi rin nila alam kung ano yung nangyayari. At yun na nga, pati yung presyo hindi nila maibigay. Ngunit dahan-dahan sa patuloy na ating pagtatawag, sa patuloy sa ating pag-ugnay sa kanila at gumawa tayo ng mga bagong sistema para makarating ang langis dito, ay tuloy-tuloy naman, nasupplyan tayo. And we are not stopping. Although the average now is running at 45 days supply, siyempre iba-iba, but the average is 45 days. Hindi natin tinitigilan. And again, I credit the success of this ensuring the supply to the good relations that we have with our partner countries around the world. And we have not only gone to our oil suppliers, the traditional oil suppliers, we have tried to explore other sources that are not affected by the war that is ongoing in the Middle East. And it would be premature to say that we have perfected contracts with them, but I think it's sufficient to say that the things are beginning to open up. And although we cannot be assured right now of the supply, we can be sure that at least for 45 days we will be all right. I think that we can be fairly confident. We can be confident that after the 45 days, we will still have already arrived here in the Philippines. We will have already a flow of oil, not just one delivery, not just two deliveries, but a flow of petroleum and petroleum-related products. Right now, because of the situation, lahat hinihingi natin. Humihingi tayo ng crude oil. We are asking for, we find if we can find it dahil meron naman tayong refinery. Andyan naman ang Petron that can refine it. Gasolina, diesel, siyempre ang pinaka-importante para dito sa Pilipinas. At ang jet fuel, kerosene at saka jet fuel para patuloy ang lipad ng mga eroplano. So we are continuing to do this. We will not stop. We will not stop this process so that we will ensure the supply of petroleum and petroleum products to the Philippines. And right now, I'm very confident in saying that we have sufficient supply. We will continue to source those supplies. And I do not think that there is a problem. Sa aming analysis, wala tayong problema para sa supply ng petrolyo at saka ng mga petroleum products. Ang isang napakalaking nangyari ay ang pagtaas ng presyo ng langis. At ito ay talagang mahirap natin sagutin at gawan ng paraan dahil wala tayong control diyan. Oil will do what it will do. The markets will behave in the way that they behave. No one, not even the producers have control over the world price of oil. All that we can do is to compensate our people and to support our people so that they have some assistance in the face of this. Ang ating mga nagpatupad tayo ng mga ilang inisyatibo upang matulungan ang ating mga kababayan. Para sa lahat na sumasakay sa mga transport system natin, ay nagbigay tayo ng libreng sakay. Meron tayong 50% na discount sa LRT 2 at MRT 3 para sa lahat ng commuter. Binawasan na rin ng CAAP ang terminal at aeronautical fee
para maging mas mura ang pamasahe sa eroplano. Para naman sa ating mga tsuper, namamahagi tayo ng cash assistance sa 120,000 na tricycle driver at TNVS drivers. Nagbigay din tayo ng toll discount para sa mga jeepney, para sa mga bus at para sa mga truck. Para naman sa pagkain, dahil siyempre inaalala din natin na huwag sumabay ang presyuhan ng pagkain, ay pinalawak natin ang 20 peso rice program sa 627 centers na binuksan natin na nakabukas sa buong bansa. At kasama dyan, bukas ang mga kadiwa para sa makabili naman yung mga nangangailangan ng murang bilihin ng pagkain. At patuloy din ang ating ibinibigay sa ating mga magsasaka ang fuel at fertilizer subsidies para sa magsasaka at saka para sa mga mangingisda, para hindi ipasa yung pagtaas ng presyo ng kanilang ginagamit na krudo, hindi mapasa lahat sa mga consumer. At sumagot na ang ating mga manufacturer na hindi sila magtataas ng presyo ng pangunahing bilihin sa ngayon. At hanggat kaya, nangako naman sila, hanggat kaya nila na i-maintain ang presyo. Kasi ang pinagbibili ngayon nila ay yung nasa inventaryo na nila. Nabili nila ng mura pa bago pa nangyari lahat ito. Kaya habang nandyan ang kanilang inventaryo, nangako sila na hindi nila itataas ang presyo ng mga primary commodities. Magsisimula na rin magbigay ang ating mga LGU ng libreng bigas. Ito ay nagsimula, yung LGSF program ito, nagsimula ito bago pa nagkagera. Pero i-roll out ito within the next week or two. So ginamit natin dyan ang LGSF, the Local Government Support Fund. Diniretso natin sa ating mga local government para sila na ang magbibigay ng tulong. Ang ating ang programang ito ay nagbibigay tayo sa bawat LGU ng pondo, at ang hinihingi lang namin sa kanila na minimum 50% ng LGSF fund na natatanggap nila ay gawing pambili ng bigas para maipamigay sa kanilang mga constituent. Maaari nilang gawin 100% ng bigas, nasa sa kanila yon. Ngunit kailangan at the minimum 50% doon sa natanggap nilang pondo ay gagamitin sa pagbili at pagbigay ng bigas. Sa supply naman ng fertilizer, dahil as you know, sa urea is a petroleum product. So that is a refined product na nanggagaling sa petrolyo din. Tuloy-tuloy, yung mga nagsusupply sa atin ay nakikipag-usap din tayo. At tinitiyak natin na meron tayong fertilizer supply at gumagawa nga tayo ng mga pamamaraan at mga kontrata para tiyakin na meron tayong sapat na fertilizer supply. Ang report sa akin ng Department of Agriculture, as of today, we have sufficient fertilizer supply for the next planting. So at least until the next planting, we have the sufficient amount of urea and potash. So those are the main fertilizers that we are using. Para naman sa agricultural products, dahil nga inaalala natin ang presyo ng pagkain, para naman sa agricultural products, piso na lang ang RoRo terminal fee para sa mga truck at sasakyang nagdadala ng mga agricultural product. Nakipag-ugnayan din tayo sa Kongreso upang mabawasan at alisin na ang excise tax sa langis. Yun po yung batas na hiningi natin sa unang-una. Natapos na ang kanilang pag-aaral doon sa batas na yan at nasa amin na, at siguro by the end of today, I will be able to sign that into law already. Ngayon, titignan ngayon natin kailan ang pinakamagandang oras, when is the best time
use that new authority, because there are conditions within the law that have to be satisfied. But nonetheless, we are trying to determine, because ang mahirap talaga dito is pabago-bago ang presyo. Alam naman ninyo lahat, paggising nyo sa umaga, iba na naman ang presyo. May pronouncement na nanggaling sa US, bababa ang presyo. Tapos mamaya ng konti, tataas na naman. So, mahirap talaga magplano. And that's why we are going, and that's why we have been trying to find the optimum levels in terms of support, in terms of the suspension of some of the charges that the government exacts from especially from food products. And so lahat ito ay ginawa na natin since as I said, day one pa lang. Day one na lang pala nung nabalitaan namin yung nagbomba. Ang una naming inalala ang ating mga OFW. Miniting ko na ang OWA, miniting ko na ang Department of Migrant Workers, kinausap ng DFA ang ating mga embassy, at yan ang una nating ginawa. Sumunod doon ang pagtiyak ng supply ng ating petroleum products, at sumunod na doon ang ating pagbantay sa presyo ng pagkain upang hindi naman sumunod doon sa world price ng petrolyo. Ngayon, nasa balitang-balita na kahapon, nakadeklara kami ng energy emergency. And dahil nakikita nga natin ang mga kaguluhan na nangyari dito sa giyera sa Middle East, at ang ruta ng supply ng langis sa buong mundo ay naapektuhan. Ang Straits of Hormuz, madalas nyo nang marinig ang Straits of Hormuz, at yun, kung tignan ninyo sa mapa, doon dumadaan ang mga langis ng more or less 20% ng lahat ng world supply ng oil products, dahil oil-producing countries sa mga Gulf countries. So doon dumadaan lahat. Karamihan ng dumadaan na langis sa Straits of Hormuz papunta rito sa Asia. Kaya't ang Asia, sa pagsara ng Straits of Hormuz, ang Asia ang pinakamabigat ang tama. At tayo, wala tayong langis, at karamihan, halos lahat ng langis ay ating ini-import. At karamihan dyan ay doon galing. Kailangan natin maghanda kung ito ay lalala pa at tatagal pa. Malinaw ang salitang ginamit natin, energy emergency. Hindi ito emergency ng pangkalahatan. It is a very specific and a very precise emergency. It is an emergency of the energy sector, the supply of energy, and the prices of energy. Dahil ang pinagmulan ng problema ay ang supply at ang presyo ng enerhiya. At yun ang kailangan naming tugunan ng direkta agad. Kaya that is why we declared not a general state of emergency, but a state of energy emergency. I'd like to stress that point, that it is the energy sector that we need to declare as an emergency sector because of the war in the Middle East. I want to assure everyone that this does not mean that we should panic. It means that we are doing everything that we can to assess and to alleviate the situation. It is a precautionary tool so that we are ready for whatever comes next. Because lahat ng kaya nating, all the options that have been available to us, we are now exercising. In terms of the subsidies, fuel subsidies, cuts in fees in our ports, cuts in charges, and again the continued workings of our government
to talk to other governments, and to talk to even the private sector. The private sector partners have a lot to play, have a big role to play in all of this. We have done all of those things, that have all those options that have been available to us. The reason that I declared an energy emergency is to provide government with more options should the need arise. Binibigyan nito ang ating pamahalaan ang mga kapangyarihan kumilos ng mas mabilis, bumili ng langis ng hindi na kailangan na dumaan pa sa matagal na proseso, at pagsamahin ang lahat ng ahensya sa isang direksyon. Those are the authorities and the powers that we might need in the future, and we would like to have available to us. Nakikipag-ugnayan din tayo sa Kongreso. I'm sorry, I'm looking at the wrong page. Itinatag ng EO 110, which is the executive order that I signed yesterday, ang uplift. Ito ang aming unified command na aking personal na pinanunuan. I am the chairman of this working group. Kasama natin ang ES, ang Executive Secretary, mga kalihim ng Department of Energy, Department of Transport, ang DSWD, ang Department of Agriculture, ang Department of Finance, ang DepDev, at of course ang DBM. At sabay-sabay ang galaw ng buong pamahalaan para mabilis, para malinaw, at walang ahensyang mag-iisang laban lamang. Lahat ay nagtutulungan. Everything is, before I'm sure you will ask questions, or you will have, some people will say, what are we thinking about this? Are we thinking about that? Are we going to do this? Are we going to do that? The best way I have to answer that question, nothing is off the table. We are looking at everything that we can do. And so whatever suggestion that has been brought to us, whatever idea that we have come up with, we are examining it very, very closely in great detail to see if it is going to be advantageous to our people. At dahil kuminsan ay pag tinatanong natin, dahil ang tanong hindi kung ito ay maaring gawin, kung ito ay posible, kundi kung ito ba ang pinakamabilis at pinaka-epektibong makakatulong sa taong bayan. So every suggestion, every idea that has been brought to us, that we have come up with, we look at it in detail and we say, ito ba ay mararamdaman kaagad ng taong bayan? And that is an important criterion. Dahil sa mga kapangyarihan na ibinigay ng Executive Order 110, mas marami na tayong magagawa at mas mabilis na ang magiging aksyon ng pamahalaan. Mapapabilis ng Department of Energy ang pagbili ng langis mula sa ibang bansa. Paiigtingin natin ang aksyon laban sa hoarding at sa mga nagsasamantala, hindi lang sa langis, kundi sa lahat ng pangunahing produkto. I think we made that warning very early on, na wag mag-hoarding at wag mag-price gouging. Wag silang nagsasamantala dito sa sitwasyon. And we will enforce that rule very, very strongly. And again, to those who are thinking about it, hindi nyo na kailangan gawin because we have a sufficient supply of oil, we have sufficient supply of food. Sa pagkain, sa pamasahe, lahat po ito ay maaari nating matignan. Today, halimbawa, maaari nang makialam ang pamahalaan sa supply at presyo ng kuryente para hindi ito masyadong magmahal. Dahil that's the authority that the EO, in its declaration of a energy emergency, provides the executive. Beginning today, over 1.4 million drivers and units will start receiving fuel and financial assistance on top of the 120,000 who have already been served by the DSWD.
Abangan din ninyo ang tupad para sa mga tsuper at pinaigting natin na service contracting para sa ating transport sector. Again, these are supports that we are hoping to bring, that we are going to bring to those who are most affected by this situation. Nais kong maging malinaw tungkol sa aming prioridad. Hindi natin kontrolado ang presyo ng langis sa mundo. Yan ang katotohanan na ating hinaharap. Ngunit ang hindi maaring mangyari ay maramdaman ng bawat Pilipino ang buong bigat nitong mga pangyayari na wala naman silang kinalaman. Isa lamang ang aming pamantayan. Agaran, pinakamabilis at direktang mararamdaman ng ordinaryong Pilipino, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, ngayon. Sa pagkain, sa pamasahe, sa kuryente, sa araw-araw na gastos ng pamilya, yan ang mga hakbang na aming inuuna. Para sa ating mga kababayan, ito po ang ginagawa ng inyong pamahalaan. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you very much to our President. Alright, so amad to kabarangay and naging pahayag ni Presidente Marcos, Ferdinand Marcos Jr. Para inipag proteher hangatanan nga mga pamilyang Pilipino. Abot nga ito na global oil price increases. So nasa ring aton Presidente o sobra 12,000 OFWs na aton nagpakauli. Sobra 16,000 nga mga overseas Filipino workers adto nataganhin ayuda, pinaagihin pagkaon, shelter, medical aid, cash assistance, transpo nga upat nga chartered flights na adton ginhatag pasakyan hanaton mga OFW. Ngani padayon pa iton repatriation nga na may ada sobra 600 ito na naguhulat pa para hirain na makauli. Nga na kumpiyansa na ato na Pangulo, pulong niya nga magpapadayon ito na flow ba iton petroleum products after 45 days. Sufficiente ito na supply nga na waray daw niya nakikita nga problema ito na petroleum products. Nga patuman liwat sa ring pamaniya adton executive order para adton national energy emergency para hiton energy security. Specific daw gud ini nasa ringan natin Pangulo, not as a general state of emergency. Nga ginabuhat ini para magkamay-adahin kadugangan nga options kung pagkikinahanglanon nga nagkinahanglan magboroblig iton ahensya para hinuusa nga direksyon. Nga nadamo na adto na mga ginbuhat sa ring paman since day one hanato na gobyerno nagpatuman damo nga mga inisyatibo libre sakay nga napag-iban hadto na mga fees and aeronautical fees. May da mga cash assistance sa mga jeepney, truck drivers, gan iba pa. Ginabrihan in mga kadiwa, nagkamay-ada fuel ngan fertilizer subsidy para hito na parag-uma nga na para pangisda nga na adton mga manufacturers amo ito na nagsaad nga diri daw gud magpapaumentohan presyo hadton ira mga primary commodities. Ngan may daan na mga local government unit nga nagtikang na liwat in distribution fuel subsidy. Ngan sugad man bugas sa ilarum hiton local government support fund. Kada local government unit 50% hadton ira makakarawat nga pundo para daw iniipalit hin bugas para ipanhatag nga dahiton nanginginahanglan. Supisyente iton supply, iton fertilizer until the next planting. Sugad man iton mga agri-products, may danala piso, kada didahiton mga roro terminal, na mention liwatan natin Pangulo, adto na mga gindadara nga mga agri-products. Alright, so aminin adto na kabugusan hanagin na mensahin ato na Pangulo. Pero una hini naghatag gihapon hiahin na mensahe dida naman hadton DTTB kon Doctors to the Barrio Batch 43 send off 290 nga mga doktor adto nigdi-deploy ha mga pira nga lugar
diniha aton na nasod. Barangay Sidyon Talaanay, no? Buwas na ito natin news update. Turay na kita oras. Sidyon Talaanay para nato na taramdan na info sentrum kahangaran ni Ate Ruth Rivera Bunda, Chief Tig Joey, and sugad na kaupod natin di Master Control, Engineer Alcuin, Ate Pen Pumida ini. Buwas nga ho paring oras nga ni stasyon, utro maupay nga kilip. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas.